Happy Sunday po sa bawat isa and welcome po sa ating online worship experience. My name is Pastor Vince Nolasco and it's my joy kasama po ang buong serve team ng Gia Kabanatuan na maglingkod sa ating Panginoon. Kamusta po kayo? Happy Resurrection Sunday sa bawat isa. Mabuti ang Diyos. Jesus is alive. Pwede po ba natin ilagay dyan sa comment section? Jesus is alive. Hallelujah, hallelujah. Mabuti po ang ating Panginoon. Buhay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. And bago po tayo magpatuloy, can you tell us in the comment section, where are you watching from? Kagaya po ni Joy ngayon na nasa UAE. Salamat sa Diyos sa buhay ng bawat isa. You can also tag your friends, mention them, and share this live streaming nang sa gayon mas marami po pong tao ang maabot ng salita ng Diyos. Excited po ako to share the word of the Lord ngayon pong ating online worship experience. Pero bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Every eye closed, every head bow, let us pray. Aming Ama na mapangarihan sa lahat, patuloy kaming lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Patuloy, Panginoon, na sa iyong mga salita namin pong pag-aaralan, magsalita ka sa aming kalagitnaan. Speak to us, Lord, in the most supernatural way. Maging kapakipakinabang po ito. Napakabuti mong Diyos, wag lang kami basta matuwa, wag lang kami basta ma-inspire, wag lang kami basta ma-motivate, kundi mabago kami sa pamagitan ng iyong mga salita. God, we honor you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Matthew chapter 27, verse 62 hanggang 66. Matthew 27, verse 62 hanggang 66. The next day on the Sabbath, the leading priests and Pharisees went to see Pilate. They told him, "Sir, we remember what that deceiver once said while he was still alive." And that deceiver na tinutukoy nitong mga Pharisees na ito ay si Jesus. Anong sabi ni Jesus? "After 3 days, I will rise from the dead. So we request that you seal the tomb until the 3rd day. This will prevent his disciples from coming and stealing his body and then telling everyone he was raised from the dead. If that happens, we'll be worse off than we were at first." Kaya nag-agree ang Pilate. Ang sabi niya, "Take guards and secure it the best you can." So they sealed the tomb and posted guards to protect it. Next chapter, Matthew 28, verse 1. After Sabbath, para ngayon po, Sunday, the first resurrection Sunday. After the Sabbath, at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and, going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the woman, "Do not be afraid." Lagay nga po natin dyan sa comment section. "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified." Verse 6, "He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples." Pakalat niyo yung balita, sabihin niyo sa mga disciples that Jesus, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you. Verse 8, so the woman hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly, Jesus met them. "Greetings," Jesus said. They came to him, clasped his feet, and worshiped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me." Verse 11, while the woman
were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priest everything that had happened. When the chief priest had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money, telling them, "You are to say his disciples came during the night and stole him away and while we were asleep. If this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble." Last Sunday, pinag-usapan po natin the king we did not expect. Last Good Friday, pinag-usapan natin the king who chose the cross. Ngayon pong Resurrection Sunday, pinamagatan po natin siya. Very directive, sobrang simple. The king is alive. Jesus is alive. The king is alive. Jesus came, Jesus died, Jesus rose again from the grave. Dumating ang ating Panginoong Hesus, siya ay namatay, at siya ay muling nabuhay. Mga kapatid, para sa akin, that is the best news ever. Hindi ko alam anong pinakamagandang balita para sa iyo, pero para sa akin, ang pinakamagandang balita na nabalitaan ko, buhay si Jesus. Jesus is alive. It takes a lot of faith and courage to believe that Jesus rose again from the grave. Kasi kung iisipin mo, hindi naman natin siya nakita na bumangon mula sa libingan. Wala tayo doon. Wala tayong video reference. Wala tayong personal eyewitness. And yet, naniniwala tayo. Even yung mga tao na hindi naman ganun pakalalim yung kanilang pananampalataya, at some point sa kanilang buhay, they believe na buhay ang Diyos. Pero hindi madaling maniwala na merong isang taong namatay at muling nabuhay. Kasi merong isang katotohanan na hirap po tayong aminin. Na ang hirap paniwalaan na hindi talaga natin to kayang talunin. At ito po yung pinaka-common ground nating lahat. Hindi po pera, hindi rin po education, hindi status, hindi background, kamatayan. Kasi kung iisipin mo, hindi mo aalagaan ang sarili mo. Kumbaga, kaya mo inaalagaan yung sarili mo. Kaya ka umiiwas sa oily, salty, porky, sa munggo, sa beans. Kaya ka nagpapa-check up. Kaya ka nagme-maintenance. Kaya ka umiinom ng mga gamot. Hindi lang para humaba yung buhay mo. Kundi kasi ayaw pa nating mamatay. And we have to admit, we are all afraid to die. And I came to realize that the mother of all fear is death. The mother of all fear is death. Ito yung takot na hindi natin kayang kontrolin. Ito yung takot na hindi natin kayang iwasan. At siguradong darating. Inevitable. Lahat tayo dadaan dyan. At nakakalungkot man, but in this world, death always wins. Ano man ang estado mo sa buhay, pareho lang ang ending. Mas maganda lang yung kabaong mo kaysa sa akin, pero parehas na lupa yung babalikan natin. Kaya kapag pinag-uusapan ang libingan, anong pumapasok sa isip natin? Sorrow, sadness, grief, loss. Wala naman sigurong makikipaglibing, pero sasabihin niya, "Uy, may libing, exciting." Hindi. Kasi sa atin, kapag sinabing libingan, simbolo ng katapusan. Final na. Wala nang laban. Wala nang pag-asa. Pero dito nagiging kakaiba si Jesus. Hallelujah. Kasi yung bagay na kinatatakutan mo, yung pinaka-kinatatakutan ng tao, yung kamatayan mismo, yun pa yung hinarap ng ating Panginoong Hesus, at hindi niya lang basta hinarap, pinagtagumpayan niya ang kamatayan. Jesus conquered death. Amen? At bago pa siya mabuhay na muli, may mga tao na sinigurado na hindi ito mangyayari. Well, in fact, ginawa nila ang lahat para manatili lang si Jesus sa libingan. It was a Friday morning, 9 a.m. hanggang 3 p.m. in the afternoon. Ang katawan ng ating Panginoong Hesus ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo.
At bandang tanghali, isinigaw ng Panginoon yung pinakamahalagang phrase na pwede nating marinig sa buong kasaysayan. It is finished. Tetelestai. Ibig sabihin, tapos na. Bayad na. Imagine, ikaw ay isang disciple on the first Good Friday. Yung Jesus na nagpakain ng 5,000. Yung Jesus na nagpagaling dun sa anak ni Jairus. Yung Jesus na nagpagaling dun sa babae na 12 years nang dinudugo. Yung Jesus na bumuhay kamailan lang kay Lazarus ay ngayon patay na. Jesus is dead. Their rabbi, their Lord, their mentor, their leader was dead. At yung mga panahon po na yon, yung mga Hudyo, yung araw po nila, iba po kung paano natin sinisimulan yung araw natin. Nagsisimula po yung araw natin 12 midnight. Pero yung mga Hudyo, in their culture, nagsisimula po ang araw nila ng sunset. Sabihin na po nating mga 6 p.m. From 9 a.m. to 3 p.m., nakabayubay ang katawan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At 3 p.m., siya po ay namatay. Now, 3 p.m., before 3 p.m. hanggang bago mag-sunset, nagbibigay na lang po yan ng at least 3 hours, approximately 3 hours sa mga disciples para gawin yung burial ceremony, para bigyan na magandang libing ang ating Panginoong Hesus. 3 hours. Sobrang ikling oras po niyan para mailibing ang ating Panginoong Hesus. Kaya, kapag hindi po siya nailibing, according sa Roman law, pwede pong kunin yung kanyang bangkay or katawan at sunugin. Kaya dito po pumasok si Joseph of Arimathea. Sa John chapter 19 verse 38 to 42, makikita niyo po sa account na yan, na si John of Arimathea, hiningi niya po kay Pontius Pilate. Hiningi niya po kay Pilate yung katawan ng ating Panginoong Jesus. Basahin po natin verse 38. Afterward, John chapter 19 verse 38, afterward, Joseph of Arimathea, who had been a secret disciple of Jesus, because he feared the Jewish leaders, asked Pilate for permission to take down Jesus' body. When Pilate gave permission, Joseph came and took the body away. With him came Nicodemus sa John chapter 3, the man who had come to Jesus at night. He brought out 75 pounds of perfume ointment made from myrrh and aloes. Now, kailangan nilang gawin yung burial, kailangan nilang i-anoint yung katawan, kailangan nga nilang ihanda ito para ma-delay yung decay. Kulang sa oras. Minadali. Hindi natapos ng maayos yung burial ceremony. Then here comes Saturday. Tahimik, walang galaw, walang pag-asa. At habang tahimik yung mga disciples, may ibang nangyayari. Balikan po natin yung sinabi sa verse 63. Sabi po dito, they told him, Sir, we remember what that deceiver once said while he was still alive. After 3 days, I will rise from the dead. Naalala ng mga Pariseo yung sinasabi na Jesus, kaya lumapit sila dun sa mga leaders, dun sa soldier, at sinabi nila to. And nagbigay sila ng recommendation and suggestion. Sabi sa verse 64, so we request that you seal the tomb until the 3rd day. This will prevent his disciples from coming and stealing his body and then telling everyone he was raised from the dead. Kaya sabi ng mga Pariseo na to, ganito ang gawin natin. Boss, maglagay ka ng governor seal, lagyan mo ng seal yung kanyang libingan, at mabantayan mo, nang sa gayon, hindi makalapit yung mga disciples niya. Mahirapan silang nakawin or kunin yung katawan ni Jesus at ideklara na si Jesus ay nabuhay na muli. In essence, sinigurado ng mga religious leaders na hindi na makakalabas si Jesus. Ibig sabihin, that Saturday, nung first Black Saturday, ang meron nun sa libingan ni Jesus ay merong malaki bato, may seal, may mga kawal. Again, may malaking bato, may seal, may mga kawal. Parang sinasabi nila, sisiguraduhin namin
na dito na siya magtatapos. Then, early Sunday morning. Matthew 28, verse 1. Pumunta si Mary Magdalene and the other Mary dun sa tomb ni Jesus para sana tapusin yung minadali nung Good Friday. Nasusundan po ba natin mga kapatid? Sapagkat limited yung time nila to prepare Jesus for a proper burial ceremony nung Friday because magsasabat na. And Sabbath, to their culture, is araw ng pamamahinga. Bawal ka magtrabaho, bawal ka maglibing ng patay, or gumawa ng anumang seremonya during the Sabbath. Kaya naghintay sila na patapusin ng Sabbath, and here comes Sunday, early morning Sunday after the day of Sabbath. Andun po si Mary Magdalene and si Mary, and pumunta po sila doon para tapusin yung binadali ng Friday. Dapat pagpunta ni Mary Magdalene at ni other Mary doon sa tomb, ang dapat naabutan nila ay malaking bato, seal, at mga gwardya. Pero pagdating nila, wala yung malaking bato, wala yung seal, wala yung mga kawal. At yung nandoon na naabutan nila ay yung anghel. At anong sinabi ng anghel sa kanila? Bakit nyo hinahanap sa lugar ng mga patay yung buhay? Hallelujah! He is not here. He is risen. Jesus is alive. Amen? Amen? Buhay ang ating Panginoon. At noong Sunday morning po na yon, merong dalawang balita na kumakalat. Yung isa, okay, sabi nung isang balita, yung katawan ni Jesus ninakaw. Pero yung mga tao na nagpapakalat na yung katawan ni Jesus ay ninakaw, ito yung mga binayaran. Sabi ng mga babae na nakakita dun sa angel, yung ating Panginoon ay muling nabuhay. And I believe mga kapatid, sa panahon din po natin ngayon, merong dalawang balita na kumakalat. Buhay ang ating Panginoon or hindi buhay na muli ang ating Panginoong Jesus? What report are you going to believe? May mga tao na naniniwala na buhay si Jesus at may mga tao na nagsasabi na hindi totoo yan. So anong report yung paniniwalaan mo? Yung report ng mga nakakita or yung report ng mga binayaran? Why, mga kapatid? Napakahalaga po nito. Hindi po ito mali na bagay lang. Hindi po natin dapat ito ginagawang optional. Because kailangan po na sold out tayo without the shadow of the doubt. Na alam natin sa ating sarili na buhay ang ating Panginoong Jesus. Do you believe, mga kapatid, that Jesus rose again from the grave? Do you believe, mga kapatid, that He is alive? Naniniwala ba tayo talaga na buhay ang ating Panginoon? Because to say that Jesus is alive is one thing. But to have faith and to believe that Jesus is alive is another. To proclaim that Jesus is alive is one thing. But to declare that Jesus is alive, it's another. Naniniwala ba talaga tayo sa muling pagkabuhay ni Jesus nang walang halong pagdududa? Alam mo, maraming tao, okay sa kanila na si Jesus ay mabuting tao, a teacher, a prophet, namatay sa krus. Pero ito ang totoo. Hindi sapat na namatay lang si Jesus. Kailangan mabuhay siya na muli. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 17, and if Christ has not been raised, your faith is useless and you are still guilty of your sins. Ibig sabihin, kung hindi nabuhay si Jesus, baliwala yung pananampalataya natin. Kung hindi siya nabuhay, hindi natalo yung kamatayan. Kung hindi siya nabuhay na muli, hindi kompleto yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin, kung hindi totoo yung resurrection, hindi totoo yung claim na si Jesus yung way, yung truth, and life, hindi totoo yung miracles, baliwala yung pagpapakain niya dun sa 5,000, baliwala yung pagpapagaling niya dun sa anak ni Jairus, baliwala yung pagpapagaling niya dun sa babae na 12 years nang dinudugo, baliwala yung paggawa niya ng miracle sa buhay ni Lazarus. In essence, mga kapatid,
lahat ng ginagawa natin ngayon, sayang lang, baliwala yung pag-serve mo sa Panginoon, baliwala yung pagpunta mo sa church, baliwala yung pagba-Bible study mo, baliwala yung pag-evangelize nyo, baliwala yung discipleship program, baliwala yung growth track, baliwala yung pamasahe mo, yung oras mo, yung generosity mo. Lahat po yan mawawalan ng saysay kung hindi nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesus. Totally walang halaga. At hindi lang yun, mga kapatid. Kung hindi nabuhay si Jesus, lahat po tayo mapapahiya. Ganun po siya katindi. Ganun po siya katindi. Pero si Jesus, kung totoo talagang nabuhay siya na muli, then everything changes. Sabi ng Romans chapter 4 verse 25, He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Meaning, namatay siya dahil sa kasalanan natin. Pero muli siyang nabuhay para patunayan na bayad na ito. Ganito lang yan. Halimbawa, bibili ka ng cellphone. Let's say, iPhone, sa bilihan ng mga iPhone. Now, kapag babalik ka dun sa pinagbilan mo ng iPhone at sasabihin mo, pwede ko bang i-avail yung 1-year guaranteed warranty nito? Anong unang hahanapin sa'yo ng pinagbilan mo? Resibo, right? Ibig sabihin, ang proof na yung cellphone na yan ay binili mo talaga sa kanila, kailangan ipakita mo yung resibo sapagkat nandun yung presyo, nandun yung date, yung time, nandun yung POS details. Ibig sabihin, mga kapatid, ang payment of our sin ay yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi sapat na namatay lang siya. Okay? Kasi maraming tao naniniwala na si Jesus namatay pero hindi muling nabuhay. Pero mga kapatid, hindi sapat na namatay lang si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang dapat doon humihinto yung paniniwala mo. Dapat sold out ka na si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo as a payment offering for our sins and He rose again from the grave as a receipt, resibo ng bayad. In essence, mga kapatid, meron kang patunay at pinangahawakan ng ating Panginoon, pinapatawad ka, tinanggap ka, may buhay ka na walang hanggan dahil ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay na muli. Amen? Amen? Ibig sabihin, kung walang resurrection, hindi mo sure kung accepted yung payment. Pero dahil nabuhay siya, confirm, bayad na, tapos na, panalo na, it is finished. Tetelestai, sabi ng Colossians chapter 2 verse 14, di ba? Doon pa lang, no, sa muling pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, lahat ng mga kasalanan po natin ay pinagbayaran ng ating Panginoon. Sa krus ng Kalbaryo, He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Doon pa lang sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, kasama ng namatay yung kapangyarihan ng kasalanan sa iyong buhay. Amen? Kasi to believe in the resurrection is to believe in God. Our faith is anchored on this one truth. And what is that truth? That Jesus rose again from the dead. Yung ating pong pananampalataya ay nakaangkla dun sa katotohanan na si Jesus ay nabuhay na muli. Question, Pastor, may basihan ba talaga? Okay? Kumbaga, meron ba talagang basihan according sa Scripture na ang ating Panginoon ay dumating at nabuhay at namatay at muling nabuhay para sa atin? Mayroon ba talagang basis? Or meron ba talagang ebidensya? Kasi ako, mga kapatid, naniniwala ako na ang ating Panginoon ay nabuhay na muli. And I will give you 4 reasons or 4 arguments na ako po personally pinangahawakan ko at pinaniniwala ko bakit totoo na nabuhay muli ang ating Panginoon. Again, mga kapatid, this is very important. Because it's one thing to proclaim and to say that Jesus is alive. And it's another to believe without shadow of the doubt
na talagang buhay ang ating Panginoon. But the question is, totoo ba talaga? What is the biblical basis? Ano sinasabi ng Biblia mula na nagpapatunay na ang ating Panginoon ay muling nabuhay? Now, I will give you four. And number one, meron pong maraming witnesses. Many witnesses. Hindi lang iisa yung nakakita. Hindi lang nila narinig. Maraming nakakita mismo. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15, no? 1 Corinthians chapter 15, verse 5 hanggang 7. He was seen by Peter, and then by the 12. After that, he was seen by more than 500 of his followers at one time, most of whom are still alive, though some have died. Then he was seen by James, and later by all the apostles. Sabi nila, yung mga tao na nakakita kay Jesus, daw noong mga panahon na yon, gagamitan ko ng daw, is dahil daw po sa hallucination. Okay? Now, I did some research, and yung hallucination, hindi siya possible mangyari ng grupo or corporately. Kasi yung hallucination, nangyayari siya individually. Now, kung isa ang magsasabi na nakita niya si Jesus, nakakaduda. Pero 500 to 1,000 of them proclaiming that they saw the resurrected body of Jesus Christ, that's amazing. Sa korte nga isang tao lang, di ba, na maging state witness. Isang tao nga lang na, di ba, magsabi na ito yung ebidensya para tumibay yung kaso, pinapanigan ng korte. Ito hindi isa, kundi 500 to 1,000 of them proclaiming, believing, at talagang yung iba pa, itinaya nila yung kanilang buhay, na buhay ang ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, hindi to chismis. Ikaw nga lang di ba, sa mare mo, pag di ka sure, naghahanap ka pa ng ibang reference di ba? Di ba, sa barangay nyo, may mare 1, may mare 2. Bawat purok, may kumare ka para ma-prove mo yung pinaniniwalaan mo Pero mga kapatid, the resurrection of Jesus Christ, hindi to mischis. Kasi if Jesus is still dead, where is His body? Nasaan yung katawan? Now, if you're interested sa history, alam ninyo, na kahit na yung mga artifacts and remains ng thousands of years ago, kinakarbon date nila yan, natitrace nila Diba? Yung buto, yung mga lugar, yung mga remains and artifacts, alam nila kung saan nanggaling. Pero, nasan yung kay Jesus? Kasi, wala yun dito. Hindi mo yun mahahanap dito. Nabuhay siyang muli He is alive. Amen? Okay, number 1, Exhibit A, many witnesses. Number 2, empty tomb. Okay, Pastor, okay, sold out ako. Maraming saksi. Okay, ano pang reason? Number 2, the empty tomb. Now, parehas mga kapatid, no? Na yung mga disciples and mga Pharisees, alam nila na walang laman yung libingan. Okay? Empty tomb. Okay? They both agree na walang laman yung libingan. Pero magkaiba sila ng paliwanag. Yung mga Pharisees, they claim, kaya empty yung tomb kasi ninakaw ng mga disciples yung katawan ni Jesus. Yung mga disciples, they claim kaya empty yung tomb kasi si Jesus ay nabuhay na muli. Pero common denominator, empty tomb. Okay? Empty tomb. Now, this is very interesting kasi kung ninakaw talaga yung katawan ng ating Panginoong Hesus, okay? Kung ninakaw talaga yung katawan ng ating Panginoong Hesus, may isang detail na mahihirapan tayong may paliwanag. Okay? Sabihin natin, for the sake of this argument, gamitin natin na ninakaw yung katawan ng ating Panginoong Hesus. But let's read John chapter 20 verse 6 to 7. Then Simon Peter arrived and went inside. He also noticed the linen wrappings lying there. By the way, ang konteksto nito, nung nalaman ng mga disciples na nabuhay na muli ang ating Panginoon, that Jesus is alive, nagmadali yung isang hindi pinangalan ng disciple, pero ang duta ko doon, si John, kasi ang description is yung
alagad na pinakamamahal ng Panginoong Hesus. Then, si Peter. Pero naunahan siya ng disciple na to. Now, pagdating ni Peter dun sa tomb, he went inside. He also noticed the linen wrappings lying there, while the cloth that had covered Jesus' head was folded up and lying apart from the other wrappings. Pagpasok ni Peter, okay, ang nakita niya, isang nakaligpit, diba, na mga linen. Okay? Yung mga kakilala nyo nga, di ba, minsan hindi nagliligpit ng higaan yan eh. Diba? Pag sobrang nagmamadali eh. Okay? Pero eto mga kapatid, kung ninakaw talaga yung katawan ni Jesus, kung ikaw yung magnanakaw, for example, magmamadali ka na nga nanakawin, aayusin mo pa ba yung linen? Hindi, di ba? Kasi walang magnanakaw na mag-risk na mahuli, tapos maglalaan pa ng ilang minuto or oras, magtupilan ng linen. No? Kasi, alam niyo po mga kapatid, sa Leviticus chapter 16 verse 23, hindi ko to nasabi kanina sa in-person, but the basis of that is Leviticus chapter 16 verse 23, once a year, meron tinatawag na Yom Kippur. Yom Kippur is Day of Atonement. Okay? Etong most high priest ay papasok doon sa pinaka-most holy place. May dala-dala siyang animal offering. Dalawa yan. Yung isa, papatayin as a payment offering sa kanilang mga kasalanan. At yung isa naman, pawawalan sa wilderness. Doon niya kinoconfess yung kasalanan ng mga Israelites. Now, kung qualified yung high priest, qualified yung buong bansa. At kapag natapos ng high priest yung ceremony, lalabas siya ng most holy place at pupunta siya doon sa tinatawag na tent meeting or tabernacle. Now, doon sa tabernacle, yung sinuot niya, habang siya ay nag-offering, huhubarin niya yun doon sa tent meeting, sa tabernacle, itutupi niya as a sign na tapos na yung offering. As a sign na tinanggap yung offering. As si Jesus, iniwan ang linen sa libingan, nakatupi, hindi siya ninakaw, natapos niya yung mission. Amen? Amen? Number 1, many witnesses. Number two, the empty tomb. Number 3, the changed lives of the disciples. Nabago yung buhay ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Now, ito yung pinakamamabigat. Kasi yung mga disciples noon, takot, nagtatago. Si Peter, itinanggi niya si Jesus. Peter denied Jesus. Not just once, not twice, but 3 times na itinatwa ni Peter si Jesus. But after ng resurrection, after ma-encounter ni Jesus si Peter, at nagkaroon sila ng conversation sa John 21, after nung resurrection, anong nangyayari kay Peter? Sa Acts chapter 3, si Peter na dininay si Jesus sa Acts chapter 3, in a single preaching, 3,000 yung tumanggap. At alam nyo ba, ano yung preaching ni Peter noon? Resurrection. Resurrection. After ng resurrection, itong mga disciples na to, they were bold, nangangaral, they risked their lives, at karamihan sa kanila, they died a very horrible death. They died a very brutal death. Hindi dahil sa narinig lang nila. Namatay sila dahil kiniklaim nila at sinasabi nila na nakita namin siya na buhay si Jesus. Because people may die for something they believe is true. But no one dies for something they know is a lie. Siyempre kung hindi talaga totoong nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesus at binibigyan na sila ng bribe, sa palagay niyo walang titiklop doon? Diba? Sa panahon nga ngayon, ikaw nga lang eh, diba? Tumitiklop na eh. No, pero sila, they rather die than deny that Jesus rose again from the grave. Jesus is alive. Etong mga disciples na to, they risked their lives. Ibinigay nila rin yung kanilang buhay, isinakripisyo nila dun sa katotohanan na buhay ang ating Panginoong Jesus. Si Peter, according sa history, no? Si Peter ay pinako sa X-shaped na cross.
Just imagine, no? Si Apostle Peter, pinako sa X-shaped na cross. Nakakahiya naman, ano? Ikaw na nanonood ngayon. Yung pag-share lang ng mga verse and live stream, hindi mo pagawa, hiyang-hiya tayo kay Apostle Peter. They die. Namatay sila sa paniniwala na nakita nila yung ating Panginoong Yesus, na ang ating Panginoong Yesus ay buhay. Yung iba, I respect tradition, I understand that, pero yung iba nagpipilitensya para magbawas ng kasalanan. Sa palagay nila, kapag nagpilitensya, nababawasan yung kanilang kasalanan. As a form of their sacrifice. Nangingilin para magbawas ng kasalanan. Pero nagtataka ko, bakit ang gusto nyo lang bawasan? Ayaw mo bang ihingi ng tawad lahat para sa ating Panginoong Yesus? Well, in fact, sabi ng Scripture, sapat na yung minsan, once and for all, that sacrifice of Jesus in the cross of Calvary ay sapat na bilang sakripisyo para sa iyo at para sa akin. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang dagdagan yon, na kahit anong gawin mo, hindi mo kayang tapatan at gawin yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Sabi ng Hebrews chapter 10, verse 10 to 12, paulit-ulit in the Old Testament na nag-o-offer yung mga high priest. Day after day, year after year, nag-o-offer ng animal offering. Pero walang nangyayari. Paulit-ulit kasi walang nangyayari. Paulit-ulit kasi hindi nag-work. Paulit-ulit kasi hindi tinatanggap. Paulit-ulit kasi hindi nag-work. Up until dumating si Jesus and He paid for it once and for all. Amen? Number 1, it has many witnesses. Number 2, the empty tomb. Number 3, changed lives of the disciples. Kung nabibiting ka pa dyan, meron pang number 4. And yung number 4, even the enemies, they cannot deny it. No? They cannot deny. Yung mga kaaway, yung mga Pharisees, they cannot deny the truth na buhay na muli ang ating Panginoon. Sabi ng Matthew 28 verse 11 to 14, while the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priest everything that had happened. When the chief priest had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money, telling them, ito yung sasabihin nyo, you are to say, his disciples came during the night and stole him away while we were asleep. Tignan nyo hindi din nila dineclare na nandun yung katawan. Ang kanilang claim, nawawala yung katawan. Pero ang reason nila behind that claim, ninakaw ng mga disciples yung katawan. Now, instead na maniwala sila, ang ginawa nila, nagbayad sila ng mga sundalo para magsinungaling. Ang sasabihin nyo, nakatulog kayo, at habang natutulog kayo, ninakaw ng mga disciples yung katawan ni Jesus. Pero, tingnan nyo alam niyo po mga kapatid, pagdating sa mga English, Filipino na parang interpretation, ganyan, mahina po ako dyan Pero this is a very good detail kasi, ang sasabihin nilang reason, ninakaw yung katawan ni Jesus habang natutulog sila. Okay, nakatulog sila at habang natutulog sila, ninakaw yung katawan ni Jesus. This is very interesting. Kasi, paanong nalaman, halimbawa, for the sake of this argument, paanong nalaman na yung mga disciples yung nagnakaw nun? Although sila yung primary na pwedeng pagdudahan, pero paano nila napatunayan na yung mga disciples yun, nakatulog nga sila? Nakatulog nga sila. Ibig sabihin, kahit kalaban, napilitang magsinungaling at gumawa ng kwento. So kung totoo na buhay si Jesus, I give you some evidences and arguments that Jesus is alive. 4 of them, many witnesses, the empty tomb, yung changed lives of the disciples, and even the enemies couldn't deny it. So kung totoo na buhay si Jesus, ano ngayon? Mga kapatid, hindi lang ito basta theology. Hindi lang ito basta history. Mga kapatid, parang, pastor, ano naman sa akin kung buhay ang Panginoon? What's in it for me kung Jesus is alive? If Jesus is alive,
Ano naman sa akin? This is very important, mga kapatid, because we established already na totoo ang resurrection. Pero ano ba yung mapapala natin dito? Kumbaga, yan yung common question na ilan. Ano naman, Pastor? Naniniwala naman ako na nabuhay talaga ang Panginoon. Sige, naniniwala ako na nabuhay siya ulit. Pero ano naman sa akin? Okay? Now, because Jesus is alive, number one, you can receive forgiveness. Lagay natin sa comment section, forgiveness. Forgiveness. Romans chapter 4, verse 25, He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Yung cross, yun yung payment. Yung resurrection, yun yung resibo. Kung hindi siya nabuhay, hindi ka sure kung accepted yung payment. Pero dahil nabuhay siya, confirm, tinanggap ng Diyos yung kabayaran na para sa iyo. Ibig sabihin, I don't know who is this for, but maybe ikaw yung tao ngayon na dala-dala pa rin yung same sin, same shame, same guilt in the past. That every time na naalala mo yung mistake na yon, na para bang nakukulong ka doon, na akala mo walang kapatawaran, and it's a cycle na palagi kang bumabalik doon. And it's a cycle na paulit-ulit yon. And it's a cycle na parang may numulto ka ng pagkakamali na yon. Pero dahil namatay at muling nabuhay ang ating Panginoong Yesus, I don't know who is this for, pero hindi mo na kailangang mabuhay sa guilt. Hindi mo kailangang dali ng shame araw-araw. Hindi mo kailangang bayaran ulit yung bayad na. May mga tao dito, dala-dala pa rin yung nakaraan. May mga kasalanan na akala mo hindi na mabubura. Pero dahil buhay si Jesus, burado na, bayad na, tapos na. Kung nabuhay siya ulit, ibig sabihin, tinanggap ng Diyos yung kabayaran na para sa iyo. Amen? Because Jesus is alive, you can receive forgiveness. Amen. Lagay natin sa comment section, I am forgiven. I am forgiven. Kapatid, you were forgiven because He was forsaken. Yung kaparusahan na para sa iyo. Ang ating Panginoon ang tumanggap nun so that you can receive forgiveness. Kung gaano man kalalim o gaano man kalalim ang iyong mga pagkakamali, gaano ka man kalayo ngayon sa ating Panginoon, ano man ang iyong pagkukulang, you can always come to Jesus and you can receive His forgiveness. Number 2, because Jesus is alive, you can trust His promise. You can trust His promise. Sabi ng Luke chapter 24, verse 6, Luke chapter 24, verse 6 to 7, sabi po dito, He isn't here. He is risen from the dead. Remember what He told you back in Galilee, that the Son of Man must be betrayed into the hands of sinful men and be crucified, and that He would rise again on the third day. Now, alam niyo si Jesus, this is very interesting kasi si Jesus, siya lang yung nakakapredict ng kanyang pagkamatay. At siya lang din yung nakapredict na muli siyang mabubuhay. Ay, pansinin mo, paulit-ulit niyan. No? Sinabi niya yan sa mga disciples na ang anak ng tao kailangang mamatay, but on the third day, mabubuhay na muli. Now, this is a very good detail kasi narinig yan ng mga disciples. Okay? Narinig ng mga disciples yung sinabi ni Jesus na mabubuhay siya muli. Now, if you're a disciple noong mga panahon na yon and you truly believe na si Jesus ay mabubuhay na muli, mula Friday, let's say for example na lang, nung Sunday, because that's the third day, at inaasahan mo talaga na mabubuhay ang ating Panginoon, kung naniniwala talaga yung mga disciple na muling mabubuhay ang ating Panginoong Jesus, dapat hindi sila nag-scatter. Dapat hindi sila nagkukulong dun sa locked doors. Dapat nandun sila sa harap ng empty tomb, nasa harap sila ng tomb at hinihintay nila si Jesus. Pero wala sila doon. Natatakot sila. Natakot sila. They scattered. They were afraid. Natakot sila. Nung dumaan na dun sa disappointment, nung dumaan na dun sa unmet expectation, nung dumaan na dun sa sakit, nakalimutan nila yung mga pangako ng Diyos. At kung magiging honest tayo mga kapatid, ganun din tayo. May pangako si Lord sa'yo.
May pangako si Lord sa pamilya mo. May pangako ang Panginoon sa iyong ministry. May pangako ang Panginoon para sa iyong connect group. Pero kapag matagal na, pinagdududahan mo na kasi parang hindi na nangyayari. Pero ang resurrection yung patunay na kung sinabi niya, tutuparin niya. Kung nagawa niya yung pinaka-imposibleng gawin, kung nagawa niya yung kinatatakutan mo, kung napagtagumpayan niya yung kamatayan, anong pangako pa yung hindi kayang gawin ng Diyos para sa iyo at para sa akin? Ibig sabihin, ano man yung hinihintay mo, merong sagot ang Diyos. Kayang-kaya niya yon. May future ka. May sagot sa mga panalangin mo. Merong restoration sa iyong pamilya. You can trust His promise sapagkat tapat ng Diyos. Amen? Number 1, you can receive forgiveness. You can trust His promise. And number 3, you can wait for His return. And actually, ito po yung, dito tayo magdadwell next Sunday. You can wait for His return. John chapter 14, verse 3 to 6. When everything is ready, I will come and get you, so that you will always be with me where I am. And you know the way to where I am going. Verse 5, sumagot si Thomas. Sabi ni Thomas, no, we don't know, Lord. Thomas said, we have no idea where you are going. So how can we know the way? Hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman yung daan? Then sabi ni Jesus, verse 6, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one can come to the Father except through me. Now, the context of this verse, kung babasahin niyo yung mga nauna, sabi ni Jesus, in my Father's house, maraming rooms. And kailangan kong umalis to prepare a place for you so that darating yung pagkakataon, magiging magkakasama na tayo ulit. Now, nagtanong si Thomas kasi sabi ni Jesus, alam nyo naman kung saan ako papunta. You already know the way. No, sabi ni Jesus, sabi ni Thomas, we don't have any idea where are you going. Tell us. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Hindi lang siya nabuhay, kapatid. Hindi lang siya umalis. May sinabi siya, I will come back, prepare a place for you, and take you to be with me. Alam niyo mga kapatid, it's important na nagpapaganda ka ng bahay dito sa lupa. Pero mas paghandaan mo rin yung bahay na inahanda sa iyo ng Panginoong Jesus sa langit. It's important na meron tayong resources dito sa lupa. Dito sa Gia Cabanatuan, ina-encourage natin ng stewardship. Like, meron tayong preaching about dyan. Ginagawa po natin dito yan. Pero mga kapatid, mas mag-invest tayo dun sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng eternal value, eternal reward, that what we do now echoes eternity. Mga kapatid, ayokong i-twist yung katotohanan. That Jesus came, Jesus died, Jesus rose again from the dead, and Jesus is coming again. Madalang pinag-uusapan yan. Hindi minsan pinipreach yan, madalang pinipreach yan, pero gusto kong sabihin sa inyong katotohanan na babalik muli ang ating Panginoong Yesus. Babalikan ka niya. He prepare a place for you. Babalikan ka ng ating Panginoon. We don't know when. Hindi natin alam kung kailan. Maybe may mga signs. Maybe makikita natin yung mga evidences. Makikita natin yung times. Pero hindi natin alam kung kailan siya babalik. But I believe that Jesus is coming very soon. Ibig sabihin, hindi lang siya basta umalis. Babalikan niya tayo. At hindi lang siya basta babalik, kukunin niya tayo para makasama niya. Ito yung preaching natin next Sunday. Spoil ko na yung title, The King is Coming Again. May mga tao dito sanay maiwan. Iniwanan ng tao, iniwanan ng sitwasyon, iniwanan ng pagkakataon. Pero si Jesus, hindi kanya kayang iwan. Kung nabuhay siya na muli, patunay po yon na meron siyang kapangyarihang tuparin yung kanyang sinabi. Babalik siya para sa'yo. Amen? Amen?
Dahil buhay ang ating Panginoong Yesus, you can receive forgiveness, you can trust His promise, and you can wait for His return. Kaya ang resurrection, hindi lang po siya proof ng kapangyarihan niya. Ang resurrection ay proof ng promise niya sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kung sinabi ni Thomas na, Lord, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Sumagot si Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ibig sabihin, hindi lang siya basta naghahanda ng place papunta doon. Siya mismo yung daan papunta doon. Hindi mo na kailangan hanapin yung daan because Jesus is the way. At hindi lang siya basta yung daan papunta doon. Siya yung katotohanan. Parang ganito, pagbabiyahe ka papuntang Maynila, bukas na yung SLEX ngayon, ano? Maraming means and ways para makaluwas ka ng Maynila. Daan ka ng SLEX Expressway, daan ka ng Bulacan, may mga daan para makaluwas ka ng Maynila. Okay? Magkakaiba ng daan. Pero si Jesus, sinasabi ni Jesus, ako yung tanging daan sa kaligtasan. Pero si Jesus, hindi lang siya basta yung daan. Okay? Hindi lang siya basta yung nagbi-bridge sa'yo patungo sa kaligtasan. Siya rin yung katotohanan. Ibig sabihin, dahil siya yung katotohanan, panatag ka na kapag sinabi niya, gagawin niya. Pero mga kapatid, hindi lang siya nananatiling daan at katotohanan. Siya mismo yung buhay. Kasi bali wala yung buhay na meron ka. Kung wala yung buhay na walang hanggan na galing sa Kanya. Kaya habang naghihintay tayo, hindi tayo hopeless. Hindi tayo idle. We live ready, we live holy, we live with joy. Ibig sabihin, may pag-asa ka beyond this life. May dahilan ka para mamuhay with purpose. May dahilan ka para mamuhay ng buo. At merong darating na hari, sabi ng Acts chapter 1 verse 11. Alam pong sabi doon, si Jesus during the ascension, may angel nagsalita doon sa mga disciples at sinabi ng angel na yon, anong tinitingin-tingin nyo dyan? Si Jesus, kung paano siyang umakyat sa langit, ganun din siyang babalik. Share niyo yung salita ng Panginoon. At doon lumakas yung kanilang paniniwala na ang ating Panginoon ay buhay. Hindi lang siya nabuhay, umakyat siya sa langit at ang pangako niya, babalik siya. Amen? Babalik siya. Babalik siya. Ibig sabihin, you can receive forgiveness. Hindi mo na kailangang bayaran ng bayad na. Hindi ka na alipin ng guilt. Hindi ka na hawak ng shame. You can trust God's promise. Kung tinupad niya yung resurrection, kung tinupad niya yung pinakamahirap na pangako, kung tinupad niya yung pinakakinatatakutan mo, ano pang mahirap na pangako yung hindi kayang gawin ng Diyos sa iyong buhay. Hindi sayang yung paghihintay mo. Hindi ka nakakalimutan ng Diyos. You can wait for His return. Hindi ito yung dulo. Hindi lang ito yung buhay. Meron tayong eternity. And I encourage each and every one of us that we invest dun sa mga bagay and concerns with eternal value. May darating para sa'yo at may babalik para sa'yo. You can be forgiven, you can trust Him, and you can wait for Him. Amen? Lagyan natin sa comment section, praise Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Are you learning, mga kapatid? Meron bang sinabi ang Panginoon sa atin ngayong araw? But during the Resurrection Sunday, during the first Resurrection Sunday, most ng mga disciples, they knew, kumakalat na yung balita na buhay ang ating Panginoong Yesus. Nag-spread yan. No? Sa mismong lugar kung saan yan kinokontra, doon nagsimula yung movement na kumalat yung gospel na buhay ang ating Panginoong Yesus. Now, John chapter 20, verse 19 hanggang 29. Sunday morning, kumalat ng balita na buhay ang ating Panginoong Yesus. Sunday evening, magkakasama yung mga disciples dun sa upper room, nakalaki yung pintuan. Verse 19, that Sunday evening, the disciples were meeting behind locked doors because they were afraid of the Jewish leaders. Suddenly, Jesus was standing there among them. Ano sabi ni Jesus? Peace be with you. He said,
As he spoke, he showed them the wounds in his hands, his side. They were filled with joy when they saw the Lord. Ibig sabihin, at ng mga disciples, that first Sunday, first Resurrection Sunday, nakita nila si Jesus. That Sunday evening, nag-appear si Jesus sa kanila at sinabi ni Jesus, "Peace be with you." Then, pagdating ng verse 24, lagyan natin sa screen, John chapter 20, verse 24, one of the 12 disciples, ang pangalan ay si Thomas, yung kanina lang din na pinag-uusapan natin sa John 14, sabi ni Thomas, ang nickname ay Twin, was not with the others when Jesus came. Nung nag-appear si Jesus, kani-kanina, wala doon si Thomas, absent si Thomas. Kaya mga kapatid, sa mga gawain, lalo kapag para sa Panginoon, huwag kang absent. Huwag kang mawawala, baka mayroon kang mamiss. Baka mayroon kang mamiss. No? Wala doon si Thomas. Then, sabi ng mga disciples, verse 25, they told him, "We have seen the Lord." Thomas, masyado kang nagbababad sa Netflix. Masyado kang nagbababad sa Disney. Kung ano-ano pinapanood mo. Na-miss mo. Kapi ka kasi ng kapi sa Starbucks eh. Na-miss mo. Nakompleto mga yung episode. Kaso na-miss mo. Kanina lang, si Jesus nandito. Sabi nila, "We have seen the Lord." Nakita namin ng Panginoon. Ano sabi ni Thomas? But he replied, hindi nga siya nagtanong kung anong itsura ni Jesus. Hindi nga siya nagtanong ng any confirmation. Anong binigay niya? Yung kanyang condition. Anong condition niya? Sabi ni Thomas, but he replied, "I won't believe it unless I see the nail wounds in his hands, put my finger into them, and place my hand into the wound in his side." Sabi ni Thomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nahawakan yung kanyang mga sugat. Hanggat hindi ko siya nakikita. At alam nyo, ganyan rin po tayo. May balita na dumarating sa atin. Alam natin yung katotohanan na ang Diyos ay nagpapagaling. Alam natin yung katotohanan na ang Diyos ay buhay. Alam natin yung katotohanan that He is our provider, that He is our restorer, that He is our peace giver, that He is our comforter. Pero hindi tayo naniniwala kasi wala tayong nakikita. At nasa ganun tayong pagkakataon na, Lord, hindi ako maniniwala hanggat wala akong nakikitang resulta. Panginoon, hindi ako maglilingkod hanggat wala kang ginagawa sa aking buhay. Panginoon, hindi mo na ako magbabasa ng Biblia hanggat hindi ko nakukuha yung aking pinapanalangin. Panginoon, hindi mo na ako mag-join ng connect group hanggat hindi ko nakikita na meron talagang kasiguraduhan dun sa mga pinagpe-pray ko. Para rin tayong si Thomas at some point that we ask for conditions sa ating Panginoon. Na para bang hinihintay natin siyang gumalaw lang dun sa mga gusto nating mangyari sa ating buhay. But question, mga kapatid, kung gugustuhin ng Panginoon Jesus, based sa pagkakilala natin ngayon sa ating Panginoon that He is so powerful, at that moment na sinasabi ni Thomas, kung hindi ako maniniwala hanggat hindi ko siya nakikita, pwede bang magpakita agad si Jesus? Pwede bang magpakita agad si Jesus? Yes. Pero hindi ginawa. Tuloy natin yung basa. Ano pong nangyari doon? 8 days later. 8 days later. The disciples were together again, and this time, Thomas was with them. The doors were locked, but suddenly, as before, Jesus was standing among them. Anong sabi ulit ni Jesus? "Peace be with you." This is very interesting. Bakit ka ni Jesus sinabi na, "Peace be with you"? Pwede namang joy be with you. Love be with you. Hope be with you. Pwede naman magsabi si Jesus ng iba, pero bakit niya sinabi na, "Peace be with you"? Because itong mga disciples na to, naguguluhan sila. Walang kapayapaan sa kanilang puso because akala nila they lost Jesus. And 8 days later, merong isang disciple na for 8 days, hinihintay niya ang ating Panginoong Jesus na magpakita sa kanya sapagkat inggit na siya dun sa iba na nag-share ng testimonies and experiences pero siya hindi niya pa rin nararanasan. Imagine si Thomas sa panahon natin ngayon, teka lang, asan na kayo si Jesus? Ba't walang update yung page? Ba't ganun? Walang post. Walang evidence.
Nasaan yung mga pictures? Ba? As if si Thomas, nung sinabi ni Peter na we have seen the Lord, nasaan yung selfie nyo? Diba? Naghahanap tayo ng ebidensya. Pero si Jesus, dumating siya just right in time. Hindi siya late, hindi rin siya advance, but He is always on time. At pagdating niya doon, 8 days later, merong gap, merong pagitan. And most of us, nasa pagitan na yan. Nasa pagitan ng 8 days. Kasi sinasabi natin sa ating Panginoon, Lord, hanggat hindi ko nakikita, hindi ako maniniwala. Lord, kapag inayos mo to, saka ako maniniwala sa'yo. Lord, kapag sinagot mo to, saka susunod ako sa'yo. Lord, kapag nakita mo muna, saka ako magtitiwala sa'yo. Pero hindi agad nagpakita si Jesus. 8 days. 8 days of doubt. 8 days of questions. 8 days of waiting. At baka nandun ka ngayon, kapatid. Maybe you are in that situation of waiting. May pinagdadaanan ka. May hinihintay ka. Meron kang hindi maintindihan. But after 8 days, dumating si Jesus. At anong sinabi ni Jesus? Basahin po natin yung kasunod, verse 27. Then He said to Thomas, put your finger here and look at my hands. Put your hand into the wound in my side. Don't be faithless any longer. Believe. Meron ka bang hinihintay ngayon sa Panginoon? Healing, makalabas ng ospital, favor, freedom, results. Meron ka bang hinihintay ngayon sa Panginoon? Meron ka bang pinagpe-pray ngayon sa ating Panginoon? Sabi ng salita ng Diyos, don't be faithless any longer. Believe. Believe. Lagyan natin sa comment section, I believe in Jesus. I believe in Jesus. At nung nakita ni Thomas si Peter, anong sabi niya? Verse 28, my Lord and my God. Sabi ng iba, expression lang yan na nagulat si Thomas. Pero hindi po. Ganyan niya, pinakita yung kanyang adoration dun sa Jesus na namatay at muling nabuhay para sa atin. Thomas exclaimed. Then sabi ni Jesus sa John chapter 20 verse 29, then Jesus told him, anong sabi niya kay Thomas? You believe because you have seen me. Kaya ka lang naman naniniwala kasi nakita mo ako. Pero sabi ni Jesus, blessed are those who believe without seeing me. Sabi ng New King James Version, blessed are those who don't see but still believe. And ikaw na nanonood ngayon, even ako, hindi naman talaga natin nakita. First hand, eyewitness, na muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Hindi natin talaga nakita. Pero dahil hindi mo nakita, at dahil naniniwala ka, pinagpala ka. Blessed ka. Sino rin yung tinutukoy dito? Ikaw yon, kapatid. Hindi mo siya nakita, pero nandito ka. Nakikinig ka. Nanonood ka. Hinahanap mo siya. In essence, pwede mong sabihin sa Panginoon, Lord, hindi ko pa makita yung purpose. Hindi ko pa makita yung healing. Hindi ko pa makita yung freedom. Hindi ko pa makita yung favor. Hindi ko pa makita yung justice sa sitwasyon na meron ako ngayon, pero magtitiwala ako sa iyo. Amen? Hindi mo muna kailangang makita para magtiwala sa ating Panginoon, para lumapit sa ating Panginoon Jesus. Pwede kang lumapit sa Panginoon ngayon na dala-dala yung doubt mo, na dala-dala yung mga tanong mo, na dala-dala yung sitwasyon mo. You can come to Jesus. Amen? Amen? That the power of His resurrection is so true na hanggang ngayon, alam natin na buhay ang ating Panginoong Hesus. Namatay siya at muling nabuhay so that you can receive forgiveness, you can trust His promise, and you can wait for His return. Na habang naghihintay ka, wala kang nakikita, pero alam mo, merong ginagawa ang Diyos. And I don't know is this for, but maybe alam mo na buhay ang ating Panginoon, pero hindi mo nakikita yung paggalaw niya sa iyong buhay. Alam mo na buhay ang ating Panginoon, pero hindi mo nakikita yung kagalingan sa iyong sarili.
Alam mo na buhay ang ating Panginoon, pero hindi mo nakikita yung provision sa iyong pamilya. Alam mo na buhay ang ating Panginoon, pero bakit ganun pa rin naman yung nangyayari sa inyong tahanan? Alam mo na buhay ang ating Panginoon, pero bakit andun ka pa rin sa sitwasyon na paulit-ulit mong pinag-pray na makawala ka? Alam mo na buhay ang ating Panginoon, pero bakit ganun? Mag-isa ka pa rin naman. Alam mo na buhay ang ating Panginoon, pero bakit ganun naghihintay ka pa rin? Bakit ganun may guilt pa rin? Bakit ganun may shame pa din? I don't know who's this for, but you can come to Jesus. Because Jesus is not dead. God's not dead. He is surely alive. Wherever you are and whatever you do, every eye closed, every head bow, let us pray. Panginoon, marami pong salamat sapagkat sa mga oras na ito, pinakita mo po sa amin kung gaano kahalaga at kung gaano katotoo na ikaw ay dumating, namatay, at muling nabuhay para sa amin, at muli pong babalik para sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy po, Ama, na yakapin mo ang mga kapatid ko na nasa kanilang tahanan po ngayon. I don't know kung nasaan po sila. Pero Lord, nakikita mo yung season and situation na meron po sila. Patuloy kang magpakilala sa kanilang buhay. Patuloy mo silang yakapin. At higit sa lahat, Panginoon, makita po nila na hindi lang po basta mahalaga yung katotohanan na ikaw po ay muling nabuhay. Kundi ito, Panginoon, dito nakaangkla yung aming pananampalataya. And Lord, sa oras na ito, naniniwala kami at nananampalataya kami ng buo naming puso, ng buo naming pagkatao na ikaw ay namatay at muling nabuhay. So that we can receive forgiveness. We can trust in your promise and we can wait for your return. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa mga oras na ito, tinuruan mo kami ng importanteng bagay. Patuloy, Panginoon, na sa lahat ng mga kapatid ko na nanonood ngayon, wherever they are, alam po yung kanilang ginagawa, Panginoon, touch their hearts. Touch their hearts, Panginoon. Ipakita mo po sa kanila that they can receive forgiveness for free. Na pwede po silang mapatawad, Panginoon, na makatanggap sila ng pagpapatawad. Lord, ipakita mo po rin sa kanila, Panginoon, that they can trust you. Na yung mga pangako, Panginoon, yung mga pangako mo sa aming buhay, yung mga pangako na sinabi mo po sa Scripture, yung mga pangako na meron po kami sa iyo na pinangahawakan po namin, pwede po naming pagkatiwalaan. And Lord, patibayin mo po yung aming pag-asa na ikaw, Panginoon, hindi lang ikaw basta buling nabuhay, na ikaw po ay buling babalik. Panginoon, marami pong salamat sapagkat alam namin, hindi po yung mundo na ito yung ending. Nasa mundo na to may pain, may shame, may tears, pero maraming salamat sapagkat sa eternity, no more pain, no more shame, no more tears. Salamat, Panginoon, sapagkat meron kaming blessed hope na babalik ka. Salamat, Panginoong Jesus. God, we honor you and we appreciate you. Salamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Lord, we declare, Jesus is alive. Thank you, Jesus, our resurrected King, who conquered the death, who conquered the grave, who gave His life for us. Salamat, Panginoon. Napakabuti mong Diyos. Wherever you are, ano man ang iyong ginagawa, if it's possible, pwede bang taas mong iyong dalawang kamay and receive God's forgiveness. Tanggapin mo yung pagpapatawad ng Diyos. Pwede ka magtiwala ngayon sa Panginoon at pwede ka maghintay sa Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoong Jesus. Patuloy po nating taas ang ating dalawang kamay. And I want to declare over your life, I want to speak life, healing, favor, freedom, breakthrough, justice, miracles, blessings beyond your expectation, blessings beyond your expectation, provision beyond your expectation in Jesus' name. And I want to declare, may the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace that transcends all understanding. And may the blessing of our God Almighty be upon you today and forever. In the name of our Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, we pray. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Amen.